Umabot na sa 43 ang bilang ng mga bangkay na na-recover ng militar matapos makabakbakan ng PNP Special Action Force ang tropa ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Mamasapano, Maguindanao. Isang sibilyan din ang napaulat na nasawi, nag-ugat umano engkwentro sa kawalan ng koordinasyon ng mga pulis sa MILF kaugnay ng planong pag-aresto sa ilang personalidad. Makibalita tayo live kay Rial Soroche ng GMA Davao. Rial. Mark Makim, nauwi sa isang madugong bakbakan sa pagitan ng pulisya, BIFF at MILF ang isang sanay operasyon ng pulisya laban sa isang dayuhang bomb maker. Mahigit 4 na po ang namatay at pinalikas na din ang ibang residente sa lugar. Makibalita tayo kay CJ Turida. Magkakasunod na dumating ang ilang helicopter sa Sharif Agwak sa Maguindanao kaninang umaga. Isa-isang isinakay dito ang mga sugatang pulis. Sa tulong ng mga Amerikanong sundalo, nadala sila sa isang ditinukoy na ospital. Mga biktima sila ng nangyaring engkwentro kahapon sa Mamasapano, Maguindanao na tumagal ng 12 oras. Ayon kay AFP spokesman Colonel Restituto Padilla, nagpunta ang mga tauhan ng PNP Special Action Force sa barangay Tucanalipaw na kabilang sa mga teritoryo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Target daw sana nilang arestuhin ang Malaysian bomb maker na si Zulkifli Binhir alias Marwan at si Commander Basit Usman ng Jemaah Islamiyah. Pareho silang nasa most wanted terrorist list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika at may patong sa ulo na tig $5 milyong. Sabi ni Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF spokesperson Abu Misri Mama, nagsimula ang engkwentro ng salakayan ng mga pulis ang bahay ng MILF Subcommander na si Ustadz Manan, imbes na ang hideout ng target na si Basit Usman. Ayon pa sa Chief Negotiator ng MILF na si Mohamed Iqbal, hindi nagipag-coordinate sa kanila ang mga pulis. Dahilan para magsama ang MILF at BIFF sa engkwentro laban sa mga pulis. Batay sa inisyal na report mula sa mga lokal na opisyal ng Mamasapano, 27 pulis at 5 rebelde ang nasawi. Sinabi rin ni Mamasapano Mayor Benzar Ampatuan na may 2 sibilyan na nasugatan. May ilang sibilyan din umanong naipit sa lugar ng bakbakan. Sa huli, na-neutralize raw ng mga pulis si Marwan. Pero di na nagbigay ng detalye kaugnay nito si NCRPO Chief Director Carmelo Valmoria na dating hepe ng SAF. Tumulong naman ang militar sa pag-retrieve sa mga labi ng mga nasawing pulis. Iniimbestigahan na rin daw ang issue sa kawalan ng koordinasyon. Sa tingin ni Defense Secretary Voltaire Gazmin, hindi na nakapag-coordinate ang mga pulis dahil limitado ang kanilang oras. Pero nasabihan naman daw ang mga tropa ng militar na kanilang nadaanan bago isinagawa ang operasyon. Ayon naman kay MILF Vice Chairman for Political Affairs Gadzali Jafar, paglabag sa ceasefire agreement ang di pakikipag-coordinate sa kanila ng mga pulis. Pero naniniwala siyang di raw maaapektuhan ng engkwentro ang usapin sa Bangsamoro Basic Law kahit pa nagsama ang BIFF at MILF sa insidente. Ang BIFF na tutol sa Bangsamoro ay binubuo ng mga dating leader ng MILF. Emosyonal namang nagbigay pugay sa mga nasawing pulis si DILG Secretary Mar Rojas. We don't know the facts kung ano nangyari. Inaasahan naman that yung layunin at hangarin ng BBL ay mas malawak, mas malaki at versus any one incident or event. No? Naka-half-mast ang watawat ng Pilipinas sa buong bansa. Mark, makikasunod nga ng insidenteng ito ay nagkakaroon ngayon ng isang closed-door meeting sa pangunguna ni DILG Secretary Mar Rojas at maya-maya ay magkakaroon daw ng isang press conference para masagot lahat ng tanong. Yan muna ang latest mula dito sa Awang Cotabato. Balik sa iyo dyan. Rial, naririnig mo na ako, no? May iba-iba kasi yung mga figures na umaabot dito ngayon. Yes, meron nang nasa 50, supposedly yung umabot yung dami ng mga namatay. So sa inyo, ilan ba talaga? Kasi iba-iba. Sa iyo 47, may lumalabas naman from isa sa mga police officers na 50 na raw. Yes, Maki, ayon sa hepe o director, provincial director ng Maguindanao Police, nitong isang oras lang bago natin siya nakausap ay sa initial na datos na kanilang natanggap, 49 ang kumpirmadong patay at 11 naman ang sugatan.
Ngayon ay pinaklasify pa nila kung ito ba ay lahat ay sa panig ng Special Action Force o may kasali din ng BIFF o MILF. Maki. So Rial, sa ngayon ba ay tapos na ang retrieval operations? Maki, sa nakuha natin impormasyon ay may mga tao pa doon at patuloy pang hinahanap at ilan pa daw ang hindi pa nakukuha. Pero sa ngayon ay patuloy pa natin kinukuha ang panig ng kapulisan dahil sa ngayon ay patuloy pa ang closed door meeting upang kumpirmahin kung ilan talaga ang naiwan sa lugar, buhay man o patay. At ngayon, inaantay pa ng media dito sa 6th Infantry Division dito sa Awang, Cotabato para magbigay talaga ng kumpirmasyon itong mga officer at opisyal ng kapulisan. Maki. So ibig sabihin, Rial, may posibilidad na tumaas pa ang bilang ng mga nasawi? Yes, Maki, sa ngayon ay may posibilidad pa talaga na madagdagan pa ang bilang ng namatay o posible rin na may mga tauhan pa, may tropa pa ng Special Action Force na buhay pa at nandun pa sa area. At ngayon, wala pang kumpirmasyon talaga. Maraming mga data na lumalabas, iba sa isang opisyal, iba din sa ibang opisyal. Kaya ngayon ay inaantayan natin yung paglabas at matapos na rin yung isang closed door meeting na pinangungunahan ni Secretary Mar Rojas. Maki. Rial, may mga sibilyan pa ba na nandun sa lugar? Maki, sa impormasyon na nakuha namin, medyo malayo itong lugar dahil isa itong training ground ng MILF kaya hindi gaano ang karamihan sa mga residente. Pero sa nakuha nating impormasyon, dito sa baba banda ng lugar na yan ay doon nakatira yung mga residente. Kaya medyo malayo lang. Yung dalawa ang nakuha nating report na medyo naipit lang sa bakbakan. Okay. Rial Soroche, maraming salamat.